Kung meron po kayong dalang Biblia, kung ito man po ay libro o cellphone, buksan po ninyo sa aklat ng Efeso, sa Kapitulo 1, talatang 3, at saka po 4. Ephesians 1, 3, and 4. Babasahin ko po sa NIV. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and blameless in His sight. The Lord bless His words. Ito pong talatang ito na ating binasa ay ating tutunghayan lang ang isang parirala. Yung kay Kristo, in Christ. Ito po ay isang, sa English language, ay isang modifier o isang pang-abay adverb. Okay. Na tinutukoy kung ano ang posisyon at ano ang daluyan ng pagpapala ng Diyos sa atin. At ang sinasabi po dito ay kay Kristo. He is the avenue, the channel through which God releases His bountiful blessings to us. Hindi kay Mary, hindi kay Joseph, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. At sa magitan ni Kristo, doon tayo pinagpapala at patuloy na pagpapalain ng Diyos sapagkat tayo ay napagpala na. Iyon po yung diwa niya sa kanyang lingwahe na Griego. Sa biglang tingin, makikita lang nyo ito sa Greek na en Christo. Yan. Ang en ay in. It denotes a fixed position, a state, a position, an instrumentality. At pag sinabi pong Kristo, sa English, ito yung indirect object na nagpapakita kung paanong ginagawa ng Diyos ang pagpapala. Na sa pamamagitan ni Kristo ang pagdaloy ng pagpapala niya sa atin. At ang sinasabi, tayo ay ganap na pinagpala, fully blessed. Yung kanyang panahon ng pandiwa na sinasabing verb aorist participle, hindi lang panahon kundi yung kanyang morpolohiya o mga katangian nito. Ito po ay verb, pandiwa, aorist, nakaraan, participle, isang modifier, active, ang subject ang gumagawa, nominative, subject, masculine, lalaki, singular. Pag sinabi pong masculine, strong. Ngayon, ganito lang ang simpleng sinasabi. Para hindi na kayo malito. Yun ang meaning na sinasabi. This is a completed whole. Meaning, God has completely blessed us in Christ with His complete blessings, and therefore, He keeps blessing us. Tayo'y ganap ng pinagpala ng Diyos kay Kristo ng lahat ng kanyang pagpapala, at dahil doon, ang pagpapalang ito ay patuloy na dumadaloy sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo.
Nakuha po ninyo. Para inyong madaling kabisahin, inyong isalarawan sa inyong isip ang isang malaking waterfalls na patuloy na dumadaloy at walang pagkatuyot ang tubig. Ganon po yung larawan ng sinasabing blessed in Christ. At ang bawat isa sa atin ay ganoon kay Kristo. Siguro tanong nyo sa akin, Pastor, ay paano yung kung dumarating ang matitinding pagsubok, matitinding tukso, matinding pag-uusig, matinding karamdaman, lahat ng bagay na hindi maganda ay dumarating sa atin. Simple lang ho ang sagot ko roon. Romans 8:28-29. God makes all things work for good to them that love God, they who are called according to His purpose, that we may be conformed into the likeness or image of His Son, Jesus Christ. Lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos, ginagawa niya ang lahat. Sa lahat ng bagay at pangyayari, para sa ikabubuti natin yung patuloy tayong mawangis sa Panginoong Hesukristo. Iyon yung layunin niya, bakit tayo lubos na pinagpapala ng Diyos. Ano ang blessing sa napatayan ka ng asawa o anak o kapatid? Romans 8:28-29. God makes all things work for good. Kung hindi mo naiintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay na hindi maganda sa buhay mo ngayon, para maintindihan mo, itanong mo sa Diyos ang ganitong tanong. Panginoon, ano po ba ang magandang ginagawa mo sa akin, sa pagkatao ko? At pag yun ay nakita nyo na, resolbado yung kalahati ng problema ninyo, 50% is solved, another 50% is ipoprocess ng Diyos sa iyo. Ganyan ako nung araw, pagka nasasaktan na, ay ang sabi ko sa Panginoon, akala ko ba ipagpapala itong dumating sa akin? Pero sa dakong huli, nakikita ko, hindi ako naging mabuting tao, hindi ako tumino kung hindi ko ito naranasan. Okay. And tendency kasi natin, lagi tayo nakatingin doon sa ating masisisi pag tayo nasasaktan. Kaya yung ating daliri nagtututuro. Ay ngayon, para hindi ka na mahirapan, ipihit mo yung 4, gawin mo ng 4, nakaturo na sa iyo. No? Eh, sabi niyo gano'n, sinala naman ninyo, diretsuhin nyo na, kumpletohin nyo na, sapagkat merong magandang ginagawa sa iyo ang Diyos. Tandaan niyo yung sinabi ng Panginoong Hesus. The heart of every problem is the problem of the heart. When the heart's problem is solved, the problem gets solved. This is a divine principle that you could never, ever change. At kung matutunan nyo yan, maintindihan nyo yung sinabi ni Paul, in everything, give thanks. Para kayong tahimik na tahimik. Giniginaw. O, salamat naman. Si next week, magdala po kayo ng jacket.
Yung maganda po dito sa Hebreo nitong Greek ng in Christ ay mas malalim. Ang sabi po sa Greek sa Greek ay en Cristo, sa English ay in Christ, sa Tagalog kay Kristo. Pagdating sa Hebreo, kung saan nasulat ang Old Testament, ang sabi po roon ay Masyak. Madaling tandaan, baka ka masyak. Ayun. Nang ibig sabihin ay the Anointed One, the Messiah. In the Messiah, in the Anointed One, in Christ. In short. Okay. Mas maganda po doon sa ancient Hebrew. Merong 4 na letra. Si Beth. Nandito ba si Beth? Ayan. Si Beth. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Beth. Ang ibig sabihin ng Beth ay bahay. House. Merong house kasi may family. Merong family kasi may love. May love kasi may heart. So, sa ancient Hebrew, ang meaning nitong Beth na ito ay puso, pag-ibig. So, madaling tandaan. Ganun lang po kadaling pag-aralan ng ancient Hebrew. Tapos yung M, ang tawag po dyan ng mga bata ay mamam. Sa Hebrew, ang M ay mem. Ang picture po nito ay tubig. Na maaaring tahimik, maaaring magulo, at ang isa pang sinasabi nito ay isang pusong bukas at isang pusong sara. Okay. Kapag ka nasa dulo ng salita, nagsasara ang M para bang rectangle. Pag nasa gitna o simula, nagbubukas. Bamasyak, nasa gitna, kaya bukas na puso. Na ang dumadaloy ay masaganang tubig. Nakita niyo yung relasyon ng object at saka action? Okay? So yung Beth ay heart, pag yung mem ay heart din, yung shin, parang W, ay ngipin, ng ibig sabihin ay consume, ng ibig sabihin ay complete. Dahil pag pumasok ang pagkain sa bibig, ay nginunguya at nilulunok, kaya completely na-swallowed. Bamasyak. So makita niyo yung capital letters dyan, ma. Hindi ko na-capitalize yung yung shin, pero yun ay, yung SH na yun, ang ibig sabihin noon ay complete. Kaya, heart, complete. Tapos yung chet ay fence o bakod, security. Bakit ka nagbabakod? Para mag-secure. Para maglagay ng depensa. So, heart, complete security. So, pag sinabing in Christ, na ang pinanggalingan ay bamasyak, ganito ang sinasabi. Hindi nakakasyak. Okay. Ito yung sinasabi. Pakisunod yung screen. These letters show that in Christ would mean it is in the very heart of Christ, from the very heart of God, or from the very heart of God the Father, to and through the very heart of Christ, you are completely blessed to secure you. Mula sa puso ng Diyos, patungo sa puso ng anak,
ikaw ay lubusan, ganap, siksik, liglig at umaapaw na pinagpala upang ikaw ay ingatan ng Diyos. That is the meaning in the ancient Hebrew of the word in Christ. Kaya ang sabi ni Paul, who will separate us from the love of Christ? Because from the heart of God to and through the heart of Christ, you are fully blessed by God to secure you for what purpose? To completely be His own. This is the word in Christ. That's why there is security in Him. There is no security in the doctrine of one saved forever, because doctrine does not save. Security is in the person of Christ. It is positional, it is relational. Hindi kayo ililigtas ng doktrina. Si Kristo ang tagapagligtas na nagbibigay ng tamang kaisipan, katuruan at doktrina sa atin. That's the beauty of knowing this phrase in Christ. Kaya pag binasa niyo yung Ephesians chapter 1, verse 3, sunod-sunod doon ano yung mga pagpapala. Does it gives depthness? Does it give depthness in your spirit? Mas malalim, di ba? Read chapter 8 of Romans. Lalo na yung last part noon, napagkaganda noon. Tingnan natin. Luksuhan natin sandali. Romans chapter 8. Verse 1. Therefore, there is now no more condemnation for those who are in Christ. You read the whole passage. It's very nice. Pagkatapos sinabi niya, the Spirit is in you because you are in Christ. Pagkatapos, that's verse 9. Verse 5 ang simula niyan. Pagdating sa verse 18, I consider that the present sufferings are not worthy to be compared with the glory that will be revealed to us in Christ. In Christ din ang context nito. Gaya din ng Ephesians. Isang maliit na phrase lang yung in Christ, pero ang laki ng sinasabi niyan. Ang laki ng sinasakop. Pagkatapos, Romans 8:28, lahat ng bagay ginagawa ng Diyos sa ikabubuto natin in Christ. Pagdating doon sa mga sumunod, halimbawa, sa verse 31, if God is for us in Christ, who can be against us? Wala. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies us in Christ. Pagkatapos, sabi niya sa 37, in all things we are more than conquerors through Him who loved us. Tapos sabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin kay Kristo. He is your security. Kaya mga nag-aalalang may iwanan sa rapture, keep yourself in Christ. He is your security, not in the doctrine. Ganon ang diversification na nangyari sa maraming Kristiyano. Sabi nila, itong doktrina ko, I am saved by believing that I am saved forever. Doctrine does not save. It is the person of Christ who saves. Of course, there is the right teaching. And you have to find in the Word.
Ang katagang blessed, sabi sa Ephesians, balikan natin to, who has blessed us. Barak. The picture is the head of the person bowed. Barak is, Bet is the heart. Res or R is the head bowed, which means serve. And cup is the hand reaching. Ang sinasabi, pag sinabing blessed, ay ito. God is lovingly and humbly serving us. Ang Diyos ay buong puso't pagmamahal at may kapakumbabaan na nagsisilbi sa iyo. How would how can the greatest serve the least? Paanong ang pinakadakila sa lahat ang siyang naglilingkod sa pinakamaliit sa lahat? That is the love and humility of God. Ang prosperity gospel, pag nakarinig ng blessed are you, ang nasa isip agad, dadami pera. Without knowing that this is catering and inciting the human greed. Pero pag narinig mo sa tamang pananaw yung katagang blessed, at alam mong ang Diyos sa buong puso at pagmamahal at kapakumbabaan nagsisilbi sa iyo, ang magiging epekto sa iyo, yuyuko ka, magpapasalamat ka, luluhod ka, magpapakababa ka. Yung ganun mga teachings ay napaka-popular, napakaraming umaattend sa ganun eh. Bakit? Very much pleasing to the desires of man without considering the impact into the heart and the life of the person. Siguro nanonood kayo dyan sa YouTube, ang dami niyan. No? Ang dami namang followers. Nagpapatotoo naman talaga. Nagbibigay, pinagpapala. Bakit? Eh, batas ng Diyos yun eh. Pero hindi nangahulugan, okay ka. Dahil ang Diyos, He sends rain and sunshine both to the righteous and unrighteous. We have to receive blessings from the right perspective. And we have to see blessed from the right perspective. Huwag nating dapat makalimutan na ang lahat ng nasa atin, kasama na ang buhay natin, ay pahiram lang ng Diyos. And this should create in us the sense of humility, submission, trust, love, and obedience to God. Because the intention of God's blessing us is to draw us unto Himself. That we may love Him most and that He may love us more and most. The intention of God is to always build up that intimate relationship between God and man in love. Kung itinuturo sa inyo hindi nagdadala doon, layasan nyo na. Hindi ko sinasabing mali, kapos. Makinig din kayo. Ako, lahat ng nagtuturo, pinapakinggan ko eh. Binabasa ko. Binabasa ko Buddhism, binabasa ko Taoism. Lahat ng mababasa ko, binabasa ko. Kahit nga yung nagbibiyahe ko at may nalabas na mga letrang kayo, binabasa ko rin eh.
Baka ang sabi, stop dahil may babagsak dyan eh. Di, at least makita mo na hindi ka ma-aksidente. It's nice to be open, to be broad, but it's also wise to be discerning with the wisdom of God through the Word of God and the Spirit of God. Makikita natin dito sa talata, ang unang blessing ay holiness. Binabasa ko yung aking isang aklat ng doktrina ng holiness or sanctification. Ang definition doon galing sa isang writer at popular na meaning ay ito: holiness or sanctification is the process of reaching sinless perfection. Tinatanong ko sa sarili ko, kailan ko maaabot sa sarili ko na kakayanan ang sinless perfection? No way. Kapag bumalik ang Panginoong Hesus sa isang kisap mata, bibigyan tayo ng incorruptible bodies at sasalubong tayo sa Panginoon. Yun na yung talagang hindi ka na magkakasala. Sa ngayon, nagkakasala pa rin tayo, pero iba yung sinasadya mo na at ginugusto mo na talaga at alipin ka na noon. Iba yon. Itong katagang holy or holiness, He chose us in Him to be holy and blameless before the foundation of the world. Dapat nating maintindihan. Tingnan ninyong mabuti. He chose us in Him to be holy and blameless. Punahin lang niyo yung dalawang preposition. In Him, to be. Ngayon, yung Calvinist theology, binaligtad to. Ang Calvinist theology, sinulat siya ni Calvin sa kanyang aklat na Calvin Institute, Volumes 1 and 2. 3 taong kong binabalik-balikan sa seminaryo, pati yung kanyang mga write-ups, pinag-aralan kong mabuti. In summary, ang tawag doon ay tulip. And this is very dominant today. Tulip, T means total depravity. Kinuha niya kay Luther na wala kang anumang magagawa para maligtas dahil napakarumi mo. You are absolutely corrupt. There is no good whatsoever in you. Total depravity. You, unlimited grace. Nagpapaulan ang Diyos ng biyaya sa matuwid at hindi matuwid. 3, limited atonement. Namatay lang si Jesus para sa mga pinili. 4, irresistible grace. Sapagkat pinili ka, kahit ano pa mang ayaw mo, mananampalataya ka dahil pinili ka bago pa likhain ang sanlibutan. P, perseverance. Magpapatuloy ka kasi pinili ka. Yun po yung tinatawag na Calvinistic theology, Reformed theology. I mastered this. I read the writings of Luther. I read the writings of Calvin. I read the writings of Arminius, Zwingli, etc. Dahil yun ang matinding debate, yung will na yun ng tao. Kaya ka sumampalataya, pinili ka. Sa ayaw mo at sa gusto, maliligtas ka. Dahil pinili ka. But look at the verse. You are chosen in Him to be holy. It is not you are chosen to be in Him. Iba yung you are chosen to be in Him, doon sa you are chosen in Him. A matter of changing the position of the preposition.
Ganun lang nangyari. Sabi mo, ba't di nila nakita ito Grammar and syntax ito. Hindi mo pwedeng ialis ang tamang language, ang tamang word, ang tamang meaning, ang tamang grammar, ang tamang syntax sa interpretation. Sapagkat yun ay isinulat na may tamang language, may tamang word, may tamang grammar, may tamang syntax. Lahat ng mga lawyers pinag-aaralan yan. That is their approach also. That is also our approach. Kung mali itong pagkakasulat na ito, di sala sa Greek, tama pa rin sa Greek He chose us in Him. It did not say, He chose us to be in Him. Pag sinabing chosen to be in Him, pinili ka, kaya ka nanampalataya. Hindi yun ang sinabi. Pinili ka kay Kristo upang maging banal at walang kapintasan. Hindi ka pinili para maging kay Kristo. Pinili ka kay Kristo na maging banal at walang kapintasan. Ikaw ang pumili kay Kristo. Nung na kay Kristo ka na, doon ka ginawang banal. Piniling maging banal at walang kapintasan. There is no predestination of the will. There is predestination of the purpose. Hindi itinalaga ang kalooban mong manampalataya, ikaw ang gagawa noon. Sa biyaya ng Diyos, tutulungan ka niya. Pero kung ayaw mo, hindi ka niya pipilitin. Dahil nirerespeto niya ang free will mo. This is my debate against that position, which I cannot uphold that position simply because of the grammatical, syntactical, literary, criticism errors. Pasensya na kayo doon sa mga terms na yung masyadong napayabang ako ron. And just to show you that this is how we arrive at it. It is a very tedious work. Hindi po simple ang mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil truth ang hinahanap natin, alinman sa tayo mabuhay o mamatay, mapahamak o maligtas. And I will hold account to God before you for every teaching that I teach. Kaya nga sabi ni Pablo, kaming nangangaral ay may malaking kapananagutan sa harapan ng Diyos para sa mga kaluluwa ng mga tao. Ito yung kinakatakot ko. Hindi ko pinakikialman ang tugon ninyo. Ang pinakikialman ko is ano ba yung katotohanan na dapat kong ituro kung paano kayo tutugon. I respect you for that. I'm sorry for this preaching, but I have to expose this now because this is very dominant these days. And papasalamat ako sa Diyos. All those years that I spent in the library, ngayon ko lahat pinapakinabangan. And still God has provided me with good memories. I could lecture those things even without the notes. It's in my memory bank. Huwag lang bababa ang battery power. Sabi ng Panginoon, igagay tayo sa katotohanan na. Ngayon, kaya nga sabi, sa Romans 8:28, Him who He foreknew, He predestined. Paliwanag ko ng konti. Na magplano ang Diyos na likhain ang sanlibutan at lahat, wala pa yon. Pero pinlano niya, nakita niya na kung anong mangyayari sa dakong huli. Nakita niya ang detalye ng lahat. Nakita niya magkakasala, nilagyan niya ng solusyon. Nakita niya kung sinong sasampalataya at hindi sasampalataya. Pero hindi niya itinalaga na ang tao ay sumampalataya at hindi rin niya itinalaga na huwag sumampalataya. Choice ng tao yon. He offered the grace from Genesis to Revelation out of His love. Kahit nga kay Eva at kay Adan may salvation May redemption na ginawa ang Diyos. Kaya nga nagpatay ng hayop ang Diyos Sinunog yung hayop at saka yung dugo itinakip sa kasalanan. Yung balat itinakip sa kanila. That is the prefiguring
of the redemption in the Old Testament. And if you read the book of Adam and Eve, marami po niyan sa internet. Makikita niyo ang nangyari sa kanila. Bagaman merong hindi ka panipaniwala, but there was so much sufferings. Pero hindi pinilit ng Diyos. Hindi itinalaga ng Diyos na magkasala si Eva at si Adan. It was their choice. In His sovereignty, He permitted this. But in His sovereignty, He made the solution. And in His sovereignty, He asked the person to respond positively. And yet, in His sovereignty, God respects the negative reaction. And sabi, God so loved the world that He gave His Son, that whosoever believes in Him. Your choice for Christ is not God's choice, it is your choice. But your being chosen in Christ is God's choice. There's a big difference. Chosen in Christ to be holy and blameless with chosen to be in Christ. Just a matter of placing the preposition, creating the prepositional phrase, changes the idea of the sentence. This is how we should be very meticulous with the study of the Word. Bakit? Buhay natin to eh. Bago pa man likhain ang sanlibutan, at nakita ng Panginoong Hesus na magkakasala, meron na siyang solusyon. Ginawa niya yon. Nakita niya kung sinong tutugon o hindi. Kung ang tao'y mapapahamak, maliwanag ang sinasabi, hindi sapagkat siya'y inayawan ng Diyos, kundi siya mismong tao ang umayaw sa Diyos. Kaya nga ang tanong namin sa Calvinism paano yung hindi pinili? Kung ang Diyos ay namimili ng tao na ililigtas, paano hindi pinili? Where will be the justice, the fairness, the righteousness of God? Na kaya lang hindi naligtas hindi napili. Ang sagot nila ay simple, who are you man to question God? But God is a balanced being. He is holy, righteous, and just. He is gracious, merciful, and kind. Hindi siya gagawa sa tao na sala ang kanyang pagkabalanse ng kanyang katangian at kalikasan. Yun ang tamang pagtingin sa teolohiya. Ito bang nakikita natin ay tama sa balanseng kalikasan at katangian ng Diyos. Kung ang Diyos ay pumili at merong hindi pinili, kaya napahamak ay hindi pinili, nasaan ang holiness, ang righteousness, ang justice, ang fairness ng Diyos? That's the weak point of Calvinist theology. Mine is biblical theology. My loyalty is to the Word and not to the theologians. Kahit pa yung Arminianism, nakita ko rin kung saan ang diferensya. Pare-parehong may sinasabing tama, pare-parehong may kulang. Pag samasamahin ng tama, alisin ng kulang, gamitin ng scripture, kahit paano meron tayong matatanaw. Okay? Ulitin ko lang ito. God's choosing is not in us, but in Christ. He chose us in Him, not He chose us to be in Him. To be in Christ is our choice. To be holy and blameless for those in Christ is God's choice. Piperiyodan ko na hanggang doon yung discussion na yan. If you have questions, you can raise up and I will try my best to provide the answer. God's choosing for us has a purpose
to be holy and blameless. Hagios kai amomus. To be holy and blameless is God's choice. God's choosing has His time before the foundation of the world. Nung makita ka ng Diyos na maliligtas ka bago ka pa man nananampalataya, meron na siyang plano sa buhay mo to be Christ-like, to be holy, to be blameless. Yun ang design ng Diyos sa tao. Yung godlikeness nasira dahilan sa pagkakasala, ni-restore ng Diyos magitan ni Kristo. Ano ba itong wangis na ito ni Kristo na sinasabi nating holiness and blamelessness? Babasahin ko lang Romans 8:28-29. For those whom He foreknew, He predestined to be conformed into the likeness of His Son. And we know that to those loving God, God works all things together for good according to His purpose of being called, those whom He foreknew. For those whom He foreknew, He predestined to be conformed to the image of His Son, for Him to be the firstborn among many brethren. Predestination is not of the will, predestination is of the purpose. Kapag ang tao ay hinatulan ng Diyos at ang paniniwala niya kaya sa nahatulan ay hindi siya itinalaga ng Diyos na maligtas, magkakasala pa ang Diyos. Sasabihin niya sa tao, Panginoon, hindi mo ako pinili kaya hindi ako nanampalataya sa iyo, ba't mo ko dadali sa impyerno? It doesn't sound good. Di ba? Illogical. Unreasonable. But God is very fair God. A very fair God. I hope this settles this issue. Lalo na sa inyong mga followers ng Reformed theology. I have nothing against them personally, but I am against the teaching which I believe is scripturally erroneous. Grammatically, syntactically, linguistically erroneous. In eternity, the predestined purpose, not predestined human will. In eternity, God knew ahead, foreknowledge who would believe. For who He foreknew, for those whom He foreknew, He predestined to be conformed to the likeness of His Son. Yung nakita niyang mananampalataya, andun yung purpose ng Diyos. Yan doon ang predestination ng Diyos, to be like Jesus. So God has His purpose for those who would believe. Maliwanag Romans 8:28-29 at ang Ephesians 1:4. To be conformed to the image of His Son. From the word jointly formed, sumorphos. Magiging kawangis ka ni Kristo kapag napaugnay ka kay Kristo. The moment you believe in Christ, you become like Jesus. You became like Jesus. Ay, ano ba itong image ni Christ? From the word icon, meaning resemblance or likeness, we could read in Philippians chapter 1:5-7, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who existing in the form of God, the morphe, the nature, the image, the likeness of God, did not consider something to be grasped to be equal with God, but He emptied Himself, and having taken the likeness of man, became a servant. Maliwanag dito, He was in the image, in the very nature, and in the very attributes of God. Yun ang sinasabi. He was God in the spirit form, with all the characteristics of God. The nature and the characteristics of God. Pero ang sabi sa Philippians, nagkatawang tao siya. Naging isang alipin at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Pero ang sinabi, hindi niya pinanangnan ang kanyang equality sa Diyos. Binaba niya ang kanyang sarili para maging tao at maging alipin at maging tagapagligtas. Naging alipin siya ng Diyos. Nung siya'y tao,
hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Dahil hindi pwedeng mawala ang pagka-Diyos ng Diyos. Or else, wala ng Diyos. Pag nawala ang pagka-Diyos ng Diyos, saan napapunta? Ay, hindi Diyos yun. He remains the same. Though Christ was in the human form, He remained God. But, He did not use His deity. Nung siya'y tao na nasa ilalim ng Diyos, nagpailalim sa Diyos, hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Kaya kinailangan siyang isilang ng banal na Espiritu at puspusin ng banal na Espiritu upang magawa niya ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi niya, of my own self I can do nothing. Sabi ni Paul, of my own self I can do nothing. Si Jesus din, hindi rin niya magagawa sa kanyang sarili sapagkat personally, sinanggahan niya yung exercise niya ang kanyang sariling kagustuhan. I have come to do your will. At gumagawa sa kanyang Ama sa magitan ng Espiritu Santo. At ginagawa niya ang ginagawa ng Ama. This is the mystery of the Trinity. Hindi natin pwedeng itapon, hindi natin lubos na maipaliwanag. May iisang Diyos na hayagan tatlong persona ng Diyos. Paano niya pagsasamahin yon? Kahit paanong gawin ninyo, wala kayong magagawa kundi tanggapin na ito'y parehong katotohanan na nasa Biblia. Ang problema lang ng ating mindset, ang tingin natin sa truth ay iisa. Doon tayo nahihirapan, naiisa ang Diyos. But the word unity or echad, the word echad or one God simply means a united God. God in unity. That's the Hebrew mindset, the Hebrew meaning. He is a united God. Father, Son, and Holy Spirit. We are a united human being. You have spirit, soul, and body. Kaya nakapattern tayo sa image niya. Yun ang ating nature, yun ang ating attributes. Ngayon, nung tayo manampalataya kay Kristo, tayo naging bagong nilalang. If any man is in Christ, or any man in Christ, is a new creation. Bumalik na naman tayo doon sa in Christ. Your condition and your position, your status, iyong kalalagayan mo mismo. Ang kalalagayan mo ay kay Kristo. Si Kristo ang kalalagayan mo. Kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. May bagong puso, may bagong espiritu, at may banal na espiritu. Inalis ang iyong pusong bato, pusong makasalanan. Ezekiel 36:26-27, sapagkat inalis ang pusong makasalanan, inalis yung sinful nature. Yun mismo ang iyong tinatawag na sinful nature. The stony heart, the sinful heart, inalis ng Diyos. Romans chapter 2, verses 28-29. The circumcision of the flesh is the circumcision of the heart. This is a metaphor. Romans 8:28-29. Paki-flash yung verse na yan. Romans 2. A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. Ang pagtutuli ay hindi, ang isang tao ay hindi Hudyo kung siya ay tuli lang sa pisikal. Pag sinabing Hudyo, tao ng Diyos. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang tunay na Hudyo ay hindi tuli sa pisikal. Ang tunay na Hudyo ay yung tuli sa espiritual. Pag sinabing tuli, hindi lang hinihiwa ibabaw, ginugupit yung buong balot. Kaya ang ibig sabihin ng circumcise, cut and remove. Nung sinabing circumcision of the flesh,
ay circumcision of the heart sa Romans 2:28-29. Circumcision is circumcision of the heart by the Holy Spirit. Anong ginawa ng Panginoong Hesus sa magitan ng Espiritu? Inalis sa atin ang sinful heart, nilagyan tayo ng new heart, nilagyan tayo ng new spirit, nilagyan tayo ng Holy Spirit, tayo ay new creation. 2 Corinthians 5:17, Ezekiel 36:26-27. These things are very clear. Pag sinabing sinful nature, sinful heart. Pag sinabing tinuli, tinanggal. Kung ang Kristiyano ay mayroong sinless heart at sinful heart, dalawa puso niya, delikado. Ang kanyang spiritual heart. Ang tibok ng isa'y kasalanan, ang tibok ng isa'y kabanalan, ay di ikaw ang mahihirapan. But you do not have two natures. You have only one sinless nature in Christ, one sinless heart, one pure heart. Or else your heart is impure. Paano ka magiging new creation kung wala kang new heart, new spirit, at new life? Iyon ang tanda ng pagiging new creation. Iyon ang nangyari sa iyo nang tanggapin mo si Kristo. Pastor, bakit nagkakasala pa? Meron ka pang free will, hindi pa transformed, hindi pa renewed ang utak mo, hindi pa lubos ang nababago ang prinsipyo mo. Kaya kailangan mo ang Word of God. Kaya yung pag napuno yan ng salita ng Diyos, tama, na pagkapuno, mag-grow ka, transform. Magmamature ka doon sa pagiging kawangis ni Kristo, ang iyong pagiging ganap na tao na katulad ni Kristo, may bagong puso, may bagong espiritu, at may banal na espiritu. Magmamature ka na isang Kristiyano, hindi ka magmamatura. You'll be a healthy Christian in your growth. Transformation simply means growing into the maturity of Christ-likeness. From metamorpho, study every part of that word and you will see the details. That by being in Christ, union with Christ, your nature is changed and your attributes or characteristics are changed too. And all this grow into maturity. This is your sanctification. Growing in your Christ-likeness, the perfect man in God. Sinless perfection comes the moment when you will not sin anymore, when Jesus Christ returns and transforms you with incorruptible bodies. That is a grace, a miraculous work of God by His power, in the twinkling of an eye. And that twinkling is not a process. It's a grace, a miracle of God by His power. So there are many things we could read that do not jive with the scriptural truths. And we have to check. A new being, a new creation is a state of being, condition of being in Christ. A believer is a new man with a new heart, new spirit, and Holy Spirit. Together with this, in Christ, a believer is made holy and blameless. Holy, hagios, or kados in Hebrew. These are the meanings. You are cleansed from sins. You are separated from this world, the systems of this world, for God. You are chosen by God in Christ. You are offered to God. You are accepted by God. You are belonging to God. And you are very important to God. These are the meanings in the word holy or sanctify, the Hebrew concepts. And this is you. You are this.
in Christ. You're cleansed by the blood, separated from sin, Satan, and this world, separated for God, chosen in Christ to be holy and blameless, offered to God, accepted by God, belonging to God, VIP to God. Ikaw ito. Ito yung identity mo. Hindi mo kailangan maging kamukha ng isang artista o katulad ng isang pastor o katulad ng sino mang hinahangaan ninyo. That is idolatry. You have your own identity in Christ. This is who you are. Hindi inalis ang pagkatao mo, pero winangis sa larawan ni Kristo. Merong isang malinis na puso, bagong espiritu at banal na espiritu. Ikaw ito. Sabihin mo nga sa iyong sarili, ako ito. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. At hindi tayo pareho. Magkaiba tayo, pero iisa tayo kay Kristo. Love yourself. This is the right way of loving yourself. Have that worth. You are very precious in the eyes of God. VIP. Kaya mahalin mo sarili mo. There is the wrong way of loving oneself and there is the right way of loving oneself, and this is the right way of loving yourself just as the Lord Jesus Christ loves you. Ang mukha mo hiyan ang sarili mo. Okay lang kung malaki ilong mo. Okay lang kung kulang ng balingusan. Walang problema, ang mahalagay may ilong. Di ba? Thank God for who you are in Christ. You must be happy. You must be grateful. A believer is not only holy, in Christ he is also blameless, meaning faultless, perfect, complete, blameless. Ito yung meaning ng katagang blameless, perfect, complete. Sa Hebrew ay tam, dalawang letter lang, letter T, tav, at letter mem. Yung tav ay covenant or sign, ang mem ay water, chaos, heart. Anong sinasabi? The believer's faultlessness or blamelessness is the purity of the heart in the covenant of love. Yung kadalisayan ng puso na ibinigay ng Diyos sa iyo, iyon ang iyong pagiging blameless, faultless sa harapan ng Diyos. Covenant of love. Tam. It's the covenant of His heart with your heart. Covenant also means cut. God cut off the sinful heart and replaced with a sinless heart. And that's the mark of the covenant. Aside from that, you have the new life, the new spirit, and you have the Holy Spirit. Isn't it wonderful to hear these things? Kayo ba'y naiintindihan niya? Pag hindi niyo naiintindihan, sisimulan ko uli sa simula. Sawa kayong magutom dyan. O kaya matakot na kayo. Sabihin nyo na, Pastor, naintindihan ko yan. Amen. Taas ang kamay, nakakaintindi. Naintindihan. O maraming matitira pa. Yung mga hindi naintindihan, ulitin ka mamaya. The new heart, in Ezekiel 36:26-27, given to the believer through the covenant, is a pure heart, one without fault and blame. It is a heart with the new Spirit and the Holy Spirit. You are a new creation. And this is your identity. This is the very nature, the very condition, the very position of
being in Christ. This is our blessedness. Amen. Taas ang kamay ng mga pinagpala. Taas ang dalawang kamay ng mga pinagpala. Okay, keep your hands lifted. Kung ano man ang problema mo, kapatid, kasama nyo sa pagpapala. No? Thank the Lord for everything. Just thank the Lord that He has loved you and that He has blessed you super abundantly. Panginoon, patawad na malimit, tinitingnan namin ang blessing sa katagang material at pinansyal, pero hindi pala yon, Panginoong Hesus, ang dapat namin tingnan. Salamat na sa iyo, pinagpala mo kami ng bagong puso, bagong espiritu at banal na espiritu. Binigyan mo kami ng bagong buhay at inilaan mo sa amin ang lahat ng pagpapala mo, Panginoon. Thank you, Lord, that we are fully blessed. Now the Lord is saying, what do you need? My blessed son and daughter. Anong kailangan mo? Ask, and you shall receive. If God has given you the Son, will He not also freely give you all things? At sinasabi ng Panginoon, meron bang mahirap sa akin?